Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre at ito po ang aking daily devotion para sa ngayong June 21. Pagpapatuloy po natin ang ating tema for today's week na Trusting God in Financial Matters. And ngayong araw, nakafocus tayo sa topic ng financial freedom. Ano nga ba yung financial freedom? Ito po yung kalayaan natin sa lahat ng utang or debt sa ating mundo. Ito po yung wala tayong kailangang bayaran sa kahit kanino mang tao na hindi tayo sinisweldohan. Ito po yung pagkakaroon natin ng kalayaan, ng sense of comfort na hindi tayo nag-owe ng something financially sa isang tao. Ito ang ating financial freedom. And may hinuha po natin ito mula sa ating focus na verse ngayon, which is galing sa Proverbs chapter 22 verse 7 na nagsasabing the rich rules over the poor and the borrower is the slave of the lender. Sa Tagalog, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Sinasabi po rito na sa mundong ibabaw, sa mundo natin, ang way of life talaga is yung mga merong maraming financial capabilities, financial and materialistic belongings, sila po yung tunay na nakakataas. Meron silang power. And lalong-lalo na po para dun sa mga nagpapahiram, sa mga lenders, sa mga nagpapautang sa ating mga kapwa. Sila po'y nakakatanggap ng pera kahit na hindi nila sinisweldohan ang isang tao. So, mula po sa verse na to, marami tayong maihinuha. Hindi naman po ginawa yung verse na to para ikahiya ang lahat ng mga mahihirap or lahat ng mga nangangailangan. No, hindi po ito ang aim ng ating Panginoon. Ang aim niya po, ang ibig sabihin niya po dito is, being a borrower is not a sign of God's favor. Hindi po dahil nakakatanggap tayo ng pera mula sa utang is pinagpapala na tayo ng Panginoon. No. In fact, ito po yung nakakapagpapahamak sa atin, mga believers niya, na kapag patuloy po tayo sa mga pag-uutang natin ng pera, is hindi na po tayo lalago. We will be stuck in a cycle na hindi po natin gustong ma-stuck tayo. Sinasabi nga po rito na sa Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord will open to you His good treasury, the heavens to give the rain of your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Sa Tagalog, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Sinasabi po rito na bilang mga believers of Christ, kailangan pong iwasan natin ang mangutang. In fact, tayo po dapat ang magpahiram sa mga nangangailangan. Pangalawa po, the borrower is the slave to the lender. Sinasabi po rito na natuturing na alipin yung mga nangangailangan kapag sila nangungutang. Kumbaga, hindi po patas ang nangyayari. Kasi ang nangyayari po, nakakatanggap ng pera yung mga lenders. Parang nakakatanggap sila ng financial ng pera mula sa mga nangungutang nang wala silang ginagawa. So they actually have complete power over them. Kumbaga, yung mga nangungutang, nagtatrabaho, nagsisikap, naghihirap sa kanilang mga hanap buhay para lang mabayaran yung mga lenders. 'Di ba? They hold so much power. Pangatlo po, the habit of borrowing can affect the next generation. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verses 6 to 7, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Sinasabi po rito na kapag meron po tayong mga anak, kinakailangan po sa murang edad nila, ipamulat na natin sa kanila ang nararapat na pamamaraan ng pamumuhay upang sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, hindi na po nila ito kalimutan. They will use the knowledge that we have imparted to them and turn it into wisdom na siyang magpo-prosper sa kanila.
And to reiterate po, the rich rules over the poor. So let us do everything we can para po mag-provide sa ating mga pamilya so that we can cross the threshold of being poor. Para makangat po tayo sa laylayan ng buhay. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng running away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. Meron pong magandang analogy ang ginamit ni Pastor Russell tungkol dito na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ito po ay isipin po natin na ang pagtakbo sa utang ay parang pagtakbo sa isang pating. Nagagawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang hindi tayo umutang, upang tayo mabuhay. Tulad ng gagawin natin lahat ng ating makakaya upang makalangoy ng napakabilis, upang matakasan natin ang pating na siyang gustong saktan tayo or itigil ang ating buhay. Ngayon din po ang dapat na approach natin sa pangungutang, na we should never do it. Dahil po, we should always trust that God's provision is enough and commit to live within our own means. Ang ibig sabihin po nito, yung mga blessings, ang mga biyaya binibigay po ng Panginoon ay sapat upang maging panustos sa ating mga pangangailangan na hindi na natin kailangan mangutang. And kung ano man ang ibigay, ialay sa atin ng Panginoon, gawin po natin ang kahit anong pamamaraan upang maging sapat ito. Let us give countermeasures, strategies, techniques para maging sapat yung blessings na natatanggap natin. Sinasabi nga po sa famous na quote sa ating mga Pilipino, no, na matutong mamaluktot kapag ang kumot ay maiksi. Let us learn to adapt and improvise sa mga sitwasyon natin. We should not be content sa kung ano man ang hirap na dinaranas natin. Let us use that as motivation para malagpasan natin ang mga challenges sa buhay. And ang main goal po talaga natin is to aim to be a giver and not a borrower. Tayo pong mga Kristiyano, we are encouraged by the Bible to be cheerful givers, for God loves a cheerful giver. Hindi po tayo ang dapat nangungutang, tayo po ang dapat na nagbibigay sa mga nangangailangan. Not necessarily nagpapautang sa kanila. If we can help them without expecting anything in return, that's so much better. That's sacrificial giving that you are willing to do for the sake of the name of God, for the sake of expanding His territory, 'di ba? His kingdom. Para naman po sa sagot ko sa tanong ni Pastor Russell sa discussion, na what practical steps can we take towards being a giver away from being a borrower? Simple lang po muna. Kailangan pong umpisahan natin sa ating sarili. Ang ating spending habits, kailangan po natin kontrolin. Kailangan tayo maging disiplinado na hindi tayo nagsasayang ng mga kung ano-anong resources. Kung ano yung biyayang binigay sa atin, let us not only use it for ourselves. Let us also use it for others, for those that are in need, for the church's mission, para po sa ating Panginoon, to give glory to our God. That is our main goal as Christians. So yun na nga po. Ako po si Emmanuel Alejandre. Muli, ito po ang aking daily devotion para po sa ngayong June 21, 2024. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.